For this vlog ay samahan niyo ako papuntang Mindoro at syempre ipapakita ko din sa inyo ang magagandang lugar dito at syempre i-share ko na din sa inyo ang pamasahe mula sa Katiklan papuntang Mindoro. Ako nga pala si Rans at mahilig ako mag short ride sa malayo. At ito ang Buhay Biyahero Part 3. Kaya tara! Sa vlog na to ay andito na pala kami ngayon sa Dumaguete. Pero sa vlog na to ay samahan nyo muna ako sa biyahe namin sa Mindoro. Mula nga pala sa Mindanao ay dumating na kami dito sa Katiklan. At syempre dahil malayo-layo ang biyahe ay lagi kami humihinto para umihi. Dahil walang problema kasi lalaki naman kami lahat. Syempre dumaan muna kami dito sa Katiklan Airport. Papunta nga pala kami ngayon sa Mindoro. At pagdating namin dito sa Katiklan ay dapat bababa kayo dito sa may Coast Guard. At dadalhin nyo ang inyong OR at CR at syempre license ng inyong driver para matatakan ito ng Coast Guard. So pag meron po kayong sasakyan, dapat hihinto po kayo doon sa may Coast Guard. Tapos dadalhin nyo yung rehistro, ayan. Tapos ID ng driver or license ng driver. Tapos kukuha kayo ng ganito Coast Guard, yan. Tapos naman ay pupunta kayo doon sa may ano na. Kukuha na kayo ng ticket. So tara, let's go. So ito nga pala yung sakayan no, papuntang Boracay. Dito kayo sasakay. At pagkatapos ko naman sa Coast Guard ay pumunta na ako sa ticketing office or outlet. Tabi-tabi lang to sila kaya hindi ka na mahirapan sa paghahanap. At ang sasakyan nga pala namin ngayon na barko ay Starlight. At ang pamasahe naman ng aming sasakyan ay 6,500. At ang sa tao naman ay 1,060 each. At dahil fully book yung para sa sasakyan sa lahat ng barko ay dapat na kaming mauna at iiwan namin yung aming sasakyan kasama yung driver para hindi kami madelay sa aming biyahe. Meron nga pala itong terminal fee na 50 pesos each. At para sa inyong kalaman, isi-share ko na din sa inyo kung makakasakay man yung sasakyan ay dapat kailangan nyo munang kumuha ng ticket. Pagkatapos ng kumuha ng ticket ay pumunta kayo sa listing. Katapos yung mag-listing ay kukuha kayo ng arastre or tinatawag na PPA. Katapos na naman PPA ay kuha kayo ng terminal fee at saka yun na yun. At dahil 2 PM pa ang aming barko ay syempre kumain na muna kami. So time na to ay nagantay nga pala kami ng mga ilang oras. Pero dahil ayaw ko kayong paghintayin kaya sinortcut ko na lang. At ayun na nga, itong time na to ay papasok na kami sa aming barko na Starlight. Kaya tara, samahan nyo ako. Ang biyahe nga pala nito ay nasa mga 4 na oras or higit pa. Hindi natin alam, depende sa biyahe ng barko kung maalin ba or hindi. At pagkatapos ay humanap na kami ng aming mauupuan. At mga 4 hours ay dumating na ang aming barko sa Mindoro. Yo, what's up? So, dumating na kami dito sa Mindoro. Ang sasakyan namin, iniwan namin kasi sobrang sakay talaga. No? Hindi makasakay yung aming sasakyan. At andito nga si Jason at si titingnan natin. Round na ba na? Pagkatapos ay bumaba na nga kami. At dahil iniwan nga namin ang aming sasakyan doon, syempre wala kaming sasakyan ngayon at magkukumute na lang kami. At dahil Tagalog dito, talagang matcha-challenge tayo. Dahil gabi na at wala pa kaming kain, ay paglabas namin ay kumain na agad kami. Syempre kami na din yung nagsugba. So dahil naiwan yung aming sasakyan sa Katiklan, ito yung aming sasakyan ngayon. Yung Disco Cab. Disco Cab. Sobrang ganda pala ng cab nila dito paggabi kasi maraming ilaw. At music na lang yung kulang para mag-disco-disco na kami. At dito na nga nagtatapos ang unang araw namin papuntang Mindoro. Dito nga pala ang dapat abangan nyo sa next vlog ko, yung biyahe namin mula Mindoro papuntang Batangas. Sobrang gaganda talaga ng mga lugar na aming nadadaanan.
mga aksidente na hindi inaasahan, at syempre yung hotel na aming tinutulugan, at syempre yung tulay na sobrang ganda at sobrang maraming tulay na aming nadadaanan, at ito lang yan makikita sa Mindoro. Kaya tara, ako nga pala si Rans. Stay safe, ride safe, at make sure na naka-follow ka para updated ka sa lahat ng video ko. Peace out.